In this episode, mag-unbox ulit tayo ng diecast or toy bus. Sisilipin natin kung gaano ka-realistic itong Volvo 9900 diecast coach bus. This is Volvo 9900 diecast coach bus. Binili natin ito straight from the factory of Volvo sa Gothenburg, Sweden. Thanks to Mr. Marcus Hola, our dear friend, sa pagpaparating nito. Actually, nakuha natin ng magandang presyo to dahil nag-sale sila from the factory. Maganda ang packaging nila. Bukod sa box nito, may plastic pa siya para hindi masira ang box nito. At yung box, pwede na rin nating ipang-display kasi makikita mo rin dito yung loob ng bus. Unlike sa iba na sobrang selyado. Tara, i-unbox natin. Ito ang itsura ng box niya. Sobrang linis at ganda ng packaging nila. May tatak pa ng model ng Volvo 9900. At ito naman ang packaging niya sa loob. Bukod sa styrofoam, meron pa siyang sealed na plastic para hindi magasgasan yung mismong toy bus. At meron pang karton at plastic na pinapatungan ng diecast sa loob. Perfect packaging! At ito siya ng walang box. Tingnan naman natin siya ng detalyado. From his headlights, kuhang-kuha niya yung trademark headlight ng Volvo. At syempre yung bumper din niya. Meron din siyang wiper sa itaas ng windshield kasi in realistic unit, sobrang laki ng windshield niya. Hindi maaabot ng regular wiper. And then yung side mirror niya, plastic material ang ginamit. At ito yung mismong aircon system niya. Andito sa bandang front area niya, unlike sa ibang bus na nasa gitnang area. At ang mga pintuan, hindi nabubuksan, unlike sa iba na nabubuksan. Hindi naman siya toy grade diecast. Very realistic din. Dito ako nalungkot kasi hindi nabubuksan ang mga pintuan niya. At ang kanyang gulong hindi steerable. At ito pala ay 6x2 bus. One driven and yung third axle niya is steerable. Sabay sila nag-i-steer. So once lumiko yung front, aalalay yung likod dahil sobrang haba ng size ng unit na ito. So ang design ng Volvo 9900 is theater type. So from front, mababa siya hanggang pataas siya sa bandang likod. Kung tawagin ito ay theater type bus. Kaibahan sa mga common bus, ang standard bus ay straight floor at ito naman ay pataas hanggang likod. I guess for the view purposes. And then meron din siyang toilet sa middle area sa may middle door. At ito naman ang likuran niya. Ito yung Volvo logo with Volvo 9900. Meron din siyang plate. Very realistic. Yung mga luggage compartment hindi nabubuksan at ang mga hawakan naka-emboss. Pero hindi siya nabubuksan. Sulit na sulit tayo rito. Napaka-realistic. Ito naman yung pang-ilalim niya. Makikita natin na mukhang steerable yung third axle niya. Though hindi naman siya nagfa-function, ginawa na lang nilang very realistic yung design. Ito naman yung driven axle. Ito yung may traction. Ito yung differential niya, propeller shaft, and then yung transmission.
And then yung engine area, though hindi naman nila pinakita. Then ito naman yung exhaust niya. Very realistic. Ang brand na gumawa nito is Eligor. Kilala rin si Eligor sa mga diecast buses. Ang size niya ay 1:43. Meron pa siyang logo ng Volvo 9900 dito sa ilalim. Ito naman ang kanyang front axle. Wala siyang masyadong design at hindi steerable. Pero lahat ng gulong ay umiikot. Meron din siyang realistic na spare tire. Hindi natatanggal pero goma rin siya at may rim. Overall, napakaganda at sulit nito. Sobrang laki nito sa the usual 1:43 diecast bus ko dahil 6x2 siya, unlike sa iba na 4x2. Makikita rin natin na yung mga upuan niya ay very realistic ang pagkakagawa. Ang ganda ng interior. Meron din siyang conductor seat at yung driver seat, cockpit at steering wheel niya ay very realistic. Even the aircon vents niya at overhead luggage compartments, very realistic din. Ang ganda ng pagkakamolde. At yung color na ginamit dito ay metallic maroon. Napakaganda ng pagkakapintura niya.